Samantala, mabilis na paghupa ng baha at agarang aksyon para sa mga nasalanta ng masamang panahon. Yan ang prioridad ng Marcos administration sa gitna ng walang humpay na mga pag-ulan. Nagtulong-tulong naman ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para matugunan ito. Narito ang report. Kung dati ay ilang oras o araw ang binibilang bago humupa ang baha sa maraming lugar sa Metro Manila kapag malakas ang ulan, ngayon ay mabilis nang humupa ang tubig sa ilang pangunahing kalsada. Ayon sa Department of Public Works and Highways, bunga ito ng isinagawang dredging at paglilinis ng mga daluyan ng tubig, pagsasaayos ng drainage systems, pagpapagana ng pumping stations at regular na pangongolekta ng basura. Hindi rin aniya ganoong kalala ang baha sa Kamanava area na pinuri mismo ng Pangulo. Marami tayong mga sinimulan na mga intervention sa iba't ibang areas sa Metro Manila at sa iba pang mga lugar, kasama na yung Oplan Kontrabaha na ginonch ng ating Pangulo. And dahan-dahan nakikita natin yung mga magagandang resulta nito. Napalalim na po natin ng 2 to 3 meters ang mga major creeks and waterways na talaga naman pong nagpabilis ng daloy ng tubig para po mailabas po natin siya at hindi po maipon sa kalsada. Tiniyak ng DPWH na magpapatuloy ang interventions laban sa baha at hihilingin na rin ang pagkakaroon ng pondo para sa flood management at flood mitigation projects sa 2027 national budget. Ang Department of Social Welfare and Development naman, sinabing meron ng nailabas na mahigit 54,000 family food packs at 39.37 million pesos na humanitarian assistance. Mayroon ding naka-standby na 4.9 million family food packs nationwide, 254,000 non-food items at 1.6 billion pesos standby funds. This is the largest stockpile the country has since we started doing this system. We keep on growing it, alinsunod na rin sa utos ng ating Pangulo to make sure that we've pre-positioned before typhoon, earthquakes, volcano, or any type of disaster happens. Ayon naman sa Pag-asa, katumbas ng pang-isa't kalahating buwan ang tubig ulan na bumuhos sa Baguio City mula August 1 hanggang 9. Pero sa mga susunod na araw ay inaasahang unti-unti na muling gaganda ang panahon. Aktibong nakamonitor si President Ferdinand R. Marcos Jr. sa sitwasyon at pinangunahan niya ang isang situation briefing sa Malacanang. Ipinag-utos din ng Pangulo na agad na tiyaking naabot ang lahat ng mga apektadong residente, lalong-lalo na sa malalayong lugar. Siniguro rin ng Pangulo na mabigyan ng tulong ang lahat ng mga apektado, kabilang na yung mga residenteng nakabalik sa kani-kanilang tahanan mula sa mga evacuation centers. Pinatitiyak din ng Pangulo na magtutuloy-tuloy ang tulong at pag-aksyon sa pamamagitan ng buong puwersang pagkilos ng mga ahensya ng gobyerno. Simulan na ang araw, good vibes lang.